Robredo noong 2022 election. Panoorin po muna natin 'to. Teka. Eto. She-share ko po sa inyo. May tama na 'yan, oo nga. Minsan 'di ba may tama o may tama. Pero itong si VP Sara mas malamang na may tama. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway, sana ako. Ayan yung arte niyang ganyan parang Tinder. Ako. Pagdating ng late October, after deadline ng filing, tumawag sa akin si Senator Amy Marcos. Sabi niya sa akin, pwede ka ba tumakbong Vice President? Sabi ko sa kanya, alam mo, hindi ko pa narinig ever na sinabi sa akin na tumakbo akong Vice President. Sabi ko, bakit mo ako nire-request ngayon na tumakbong Vice President? And I'm happy that she was honest enough to say, kasi matatalo kami ni Lenny kung hindi mo dalahin ang Bisaya. It was very straightforward. Now, it was all about winning, sinabi niya sa akin. So sabi ko sa kanya, Bisaya naman din ang ato ang istoryahan din tawagan ninyo si Bato de la Rosa. Ask him to slide down to VP. Tumatakbo siyang president. And then ang answer niya was, nah. And then I told her, well, ask PRD to run as your vice president. And then she said, well, that's a closed book already kasi tumatakbo si BG. So, ask BG to run as your vice president. Mga Bisaya natanan. And then she said na, I don't think kayanin na manalo kami kay Lenny. And then I said, ask Manny Pacquiao to slide down. He's already running for president. And she said, we already did. And Manny Pacquiao told us that God asked me to run for president. So how can you argue with God? Totoo yan. I don't think she will deny that. Very straightforward naman si Senator Amy Marcos. Mainit na siya ngayon. So, I said, sabi ko, it's never been talked about. I need to talk to my family and I need to see kung mananalo ba ako for vice president. Because I've never seen my numbers as vice president. And then she said, okay, let's talk about it. And then, early November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ko Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. Okay, hanggang dyan na lang. Sinabi niya na nilapitan daw po siya ng magkapatid na Marcos para po pakandidatuhin siya sa sa pagka vice-presidente ni PBBM. Yan po ang sinasabi niya. Ngayon, sa totoo lang po, hindi ko alam kung nakalimutan yata ni Sara Duterte na meron pong lumabas noon na video. Meron pong lumabas na video patungkol po sa kanya, sa kanyang ba't ganun? Sa kanyang isang event na pinuntahan niya
meron po siyang sinasabi. Ito Ito yun. po nga si VP Sara, alam niyo po, nung panahon po ng kampanyahan, himod tumbong siya kay PBBM. Talagang kahit saan magpunta, nakasunod tong si Sara. Hindi totoong si Sara ang nagpanalo kay PBBM. Si PBBM ang nagpanalo kay Sara. Kasi kung hindi si Sara Duterte ang naging katandem ni PBBM, sigurado mananalo kung sino yung katandem ni PBBM. Kunwari ang katandem ni PBBM, si Ate Brenda Barton, kumandidatong Vice President ni PBBM, si Brenda Barton, tsak mananalo. Bakit? Hatak-hatak siya ng mga loyalista. Alam niyo po ba, kaya nanalo si Sara at lumamang pa ng boto noon kaya PBBM? Kasi nga po, marami pong sumuporta noon. Merong Isko Sara na sumusuporta. Isko Moreno and Sara Duterte. Merong Lenny Sara. Kalesa yon, Kalesa. Ang tawag doon. Ito naman, Isa. Tapos Kalesa. Lenny, Sara at Isa. Isko Moreno and Sara Duterte. Meron din noong Pisa, Ping Lacson at Sara Duterte. Meron din pong ano noon na ano ba tong isang grupo na kalimutan ko yung isa pa, Pacquiao at Sara. Talagang ano yan, talagang marami po ang dumidikit noon. Kay Sara Duterte at gusto pong gawing tandem si Sara Duterte kasi nga po ang akala nila malakas si Sara. Katulad na lang noon yung Isko Sara. Hindi si Yorme Isko Moreno ang may gusto kay Sara, kung hindi mga tao na sumusuporta kay Digong. Sino yung sumuporta sa Isko Sara? O si Banat Bay, si Vivian Velez, etong si Tukmol na yung singer, ngayon kandidato daw na senador. Ang daming nagtutulak ng Isko Sara tandem. Bakit? Kasi ang akala nga nila, porke anak ni Digong malakas na. Hindi nila alam ang talagang magpapanalo sa vice-presidente ay si PBBM. Kaya kahit sino po ang kapartner ni PBBM that time, panalo talaga . Kasi nag-akala nga sila. Malakas lang ang putok ni Sara Mau. Naamoy mo na ba, Kuya Jerome? Libel from... Ayun yun pong na yun, yung pong katotohanan yun, na talagang ang nagpanalo sa kay Sara Duterte ay ang mga loyalista. Tapos ngayon kinalaban niya ang loyalista. Kasi ang loyalista po, hindi po yan BBM. Ang loyalista original ay sinusuportahan si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sila ang sumusuporta noon sa matandang Marcos. Na simula sa mga sumusuporta noon sa matandang Marcos hanggang sa kanilang apo sa tuhod, apo sa talampakan, ay dugong loyalista. Kumbaga, itong kay PBBM, second or third generation na lang po ito ng mga loyalista. Pero si Ferdinand Marcos Sr. talaga ang sinusuportahan ng mga loyalista. Yun ang original . Tapos ngayon nilapastangan ni Sara Duterte si Ferdinand Marcos Sr. Eto po, hindi man magdeklara si Sara Duterte ng paglaban niya sa mga loyalista, pero sigurado ko napakarami pong loyalista ang nagalit na kay Sara Duterte dahil po sa kanyang sinabi na yun. Ngayon, ito yung video. Kinaibigan lang niya si PBBM kasi may... Bakit siya ang piniling? So sabi ko, pardon kong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Sabi niya dito sa video na to,
Sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo, tutulong ako sa'yo. So, sino na naman ang niloloko ni Sara Duterte? Eh, kasi dito sa video na to, yun ang sinabi niya eh. Alam niyo po ba na talagang totoo pala yun? Talagang kinaibigan lang niya si PBBM kasi may kailangan siya. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Kita nyo? Pero dito, sa kanyang press con kahapon, ang sinasabi niya, siya daw ang nilabanan. Siya daw nilabanan. Siya daw nilapitan. Diba? Ano pa talaga? Alam niya yung sinungaling? Alam niya yung paiba-iba ng statement? Diba po? Iba-iba, paiba-iba ka ng statement. Sabi mo, si PBBM o si Amy Marcos, nilapitan ka. Tapos, ngayon, mayroon kang video na sinasabi mo, pinili mo si PBBM. Sinabi mo na siya, sana ay gawin kang vice-presidente, kunin ka. Diba? Sinungaling eh. O bakit ang tagal naman ng impeachment ni Sara? Takot ba ang Congress? Matagal pong matagal pong proseso 'yan. Hindi po ganun-ganun na impeachment na parang magpapalit ka lang ng barangay tanod. Pag ayaw mo dun sa tanod mo, tanggalin mo, wag mo nang papasukin. Hindi po ganun kadali magtanggal ng vice-presidente. Ate Janet Rosario, hello po. Kuya Bernie, nag-iipon ng pondo yan para sa election, kaya puro nakaw ang gagawin yan. Okay, Christina May, bakit siya ganyan? Para siyang bata na naninira sa kalarong kinaiinggitan niya. Bakit hindi na lang siya tumahimik at gawin ang role niya as BP? Nakakasyak ang pag-uugaling meron tayong BP. Tama po. Ate Alin Parducho, yung sobra kay Sara diehard DDS na ayaw kay PBBM kaya gaya nila Banat Bay. Tama, Ate Alin Parducho. Ay, thank you dun sa link na binigay niyo po. Zoe, sumbat lang panlaban ni Sara. Sumbat na naman si Sara, storytelling ng kampanya. Ate Irene Lazaro, naku, tong si Fiona, panay na press con ngayon, samantaling dati ayaw magsalita, kahambog. Ate Insan Grace Pablo, shout out. Leonida Negrillo, ganyan talaga ang naggugurgur. Kuya Bernie Pogi, pinipilit niyang itaas yung sarili niya, pero di niya naisip yung ginagawa niya, gawain ng isang baliw yan, no? The menace, anyari dyan kay BP, nabuwang na, yun nga eh. Ate Alin, sumakit ulo ko dyan sa baliw na yan. May tama na yan si BP. Diba? Yun nga yung kanina, bakit kailangan ng DepEd ng safe house? Hindi naman kailangan ng safe house ng DepEd. Sa video na yan, ginamit si PBBM. Tapos ngayon sasabihin na siya ang ginamit ang gulo mo, Fiona. Sadyang sinungaling siya. Sabi niya tatakbong senador si Digong, baste at pulong ni isa walang tumakbo. Mga lutang na ang mga yan, sabi ni Nicknamin Channel. Ate Alin Parducho, sige sabihin natin kakandidato si Digong, si Baste at si Pulong. Kasi nung pong ako'y sumama sa pangangampanya kay Yorme Isko Moreno, meron po ako nakausap ng mga tao, mga matataas na tao sa lipunan, mga big time talaga, mga mayayaman. Ngayon, habang nakakausap ko sila, pinag-uusapan, habang nakaharap ako sa kanila, pakatapos lang namin kumain nun, nag-uusap-usap po yung mga tao patungkol po sa budget ng mga kumakandidatong senador, presidente, vice-presidente. Ngayon, sabi nung isang lalaki doon na nakausap ko, mayaman yung mga kaharap ko kasi talagang makikita mo, kumakain, may bodyguard sa likod .
Sabi nung isa, doon kasi ako napunta sa upuan na yun eh, sa bilog na mesa na yun. Doon ako na pinaupo. Eh di syempre, okay naman. Na ano naman sila. Kaya lang, nang pagkatapos nilang magkainan, pinag-uusapan nila yung budget. Doon ko narinig, sabi nung isang lalaki, ang budget ka ng isang senador para manalo ka, para maikot mo buong Pilipinas, makapangampanya ka ng maayos, at least meron kang 500 million na budget pesos to 1 billion pesos. Kung ikaw presidente, at least 1 billion. Eh di, naririnig ko lang yun, ha? Naririnig ko lang. Eh di ngayon, di ba, kung kakandidato si Digong Pulong Baste, na senador, pagpalagay mo na lang tigpa 500 million pesos sila ng budget. Di 1.5 billion pesos yan yung kailangan nila. Minimum yan. Eh buti sana kung 500 million lang talaga ang kailangan. 'Di ba? Saan nila kukunin yung 500 million bawat isa sa kanila? Eh wala na yung pogo. Wala na ang bukal ng kayamanan. 'Di ba? Wala na yung wala nang si Kibulok nahuli. O, eto nga si Reyna ng Pogo, si Alice Gu, nahuli, nakakulong, nakaprize ang mga asset. Sino pa magpopondo ng kanilang kandidatura? Wala na. Tapos, di nyo ba napansin wala nang hakbang ng mautog? Wala na sumusuporta. Wala na, kasi nahuli na yung mga supporter ng hakbang ng mautog, yung mga nagbibigay ng pera. Diba? Si Kibulok, si Alice Gu, yung bridge ng Pogo papunta kay Digong, si Roque, nagtatago. Si Willie Revillame, kakandidatong senador. Sino magbibigay ng pera dito sa tatlong to pag kumandidatong senador? Mahalata na meron silang sariling pera kaya hindi na po sila kumandidato. Yan ang nangyari sa kanila. Baka nga walang nang magpopondo, tama ka. Ate Alin Parduccio, wala nang magpopondo pero meron silang pera, ayaw nilang gastusin. Bakit? Kasi nga mabubuking talaga na noong panahon ni Digong nagnakaw sila sa kaban ng bayan. Ate Matet, Ate G, Gardo Zap, shoutout po sabi ni Ate Matet, may mental disorder si Sarah, she needs professional help. Sa kilo sa salita at mata niya, nakakatakot. Ayun nga po. Di kaya kanister niya Sarah, pay tequila o MP Light. Oo nga, no? Pwede. Baka Sunmig Light. Baka nga wala nang magpopondo, tama ka. Wala na silang ibang magawa kundi magingay kasi malapit na ang kanilang katapusan. Kuya Gardo Zap, Sarah Mau needs a help of a priest. Pakukumpisalin na ba? Parang kay Kerwin Espinosa? Ate Gina Inglet, hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Alam nyo, salamat pa rin. Salamat po talaga kasi mahina man ang live ko, yung mga upload ko. Nagugulat na lang ako pag in-schedule ko ng alas 6, pag gising ko kanina, 11 o'clock ng umaga. Pag gising ko, parang 50K na ba? 60K na? Salamat sa mga nanonood po ng ating mga video, ng ating mga upload. Maraming salamat po sa inyong suporta. Live ko mahina talaga sira ang algo ng live natin. Sara Tanas may saltik talaga. Kaya nga ano ba talaga Inday Sara? Ikaw ang lumapit, nagpresenta kay PBBM para gawin kang vice-presidente? Or si Amy Marcos ang lumapit sa'yo? Ano ba talaga ang totoo? Kasi yan ang sinabi niya sa kanyang live kahapon, press conference niya patungkol po diyan sa doon po sa sa press conference niya kahapon. Ngayon, puntahan naman po natin ito.
Eto naman, ewan ko ba, parang may toyo yata talaga tong si BP Sara. Parang hindi niya yata alam ang nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Hindi siya aware. Panoorin po natin. No? Sorry. Nag-sorry ako sa members ng Kingdom of Jesus Christ kasi I asked them to support President Marcos during the elections. And individually, kapag merong lumalapit, nagsasabi na we are in this shit hole because of you, and sinasabi ko din, I'm sorry, but sabi ko sa kanya, kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, yan lagi yung sagot ko. Kung bigyan ako ng Diyos ng pagkakataon, bawiin ko lahat yan. Hindi ko bawiin yung nangyari, bawiin ko yung dapat para sa bayan. Wala na. Sorry? Nag-sorry siya sa mga miyembro daw ng KOJC members. Ba't ka magso-sorry sa miyembro ng KOJC members? Diba? Kriminal yung si Kibulok. Hinahanap doon sa kanyang baluarte. Hinuli yung kriminal. Anong ipagsosorry? Ginawa lamang ng mga kapulisan nila General Torre ng DILG ang kanilang trabaho para maipatupad ang batas para mahuli ang isang kriminal na si Kibulok. So, ba't humihingi ka ng sorry? Diba? Ba't ka hingi ng sorry? Gayong tama lang naman yung ginawa nila. Nagtrabaho nga sila para, diba? Para ipatupad ang batas. Ba't ka magsosorry sa KOJC members? Sabi nga niya dyan mayroong pang kasunod dyan sabi niya, yun daw sobrang dahas daw ang ginamit para sa paghahanap sa isang wanted na tao doon sa KOJC compound. Aba, mas maras yung mga kulto ni Kibulok, kasi yung kulto ni Kibulok, sila po, diba, ang nanggugulo, pumipigil sa mga pulis na para mahanap si Kibulok, kasi nga andoon si Kibulok sa mismong loob ng KOJC. Ba't ka magsosorry sa mga KOJC members? Kinasuhan nga yung mga pumipigil sa trabaho nila General Torre dahil ginugulo nila ang operasyon ng mga kapulisan para hindi mahanap si Kibulok doon. Diba, kita nyo, si Sara, dahil nga kampi to kay Kibulok sa mga nambubulog ng mga pastoral, diba? Siya dyan Kamping-kampi siya kay Kibulok kaya ganun. Nagsosorry siya. Pero, diba, tayo bilang mga Pilipino, nakikita natin, mali. Ba't kayo hihingi ng sorry sa mga tao na nanggugulo sa gobyerno? Sinara pa yung kalsada dun sa Davao City. Ngayon na natanggap ng mga taga KOJC, di ba? Kinasuhan sila Banat Bay, si Selly, si Badoy, si Katiil, yung matandang babaeng matapang, nakala mo kung sino. Kinasuhan sila lahat. Di ba? Kaya hindi deserving ang mga KOJC members ng sorry mo. Kasi ilang piraso lang din naman yung KOJC. 20,000 lang yan. 20,000 lang. Marami lang talagang taga-pamalimos. Taga-benta ng ballpen, utap. Saka ng chicharon. Saka ng puto. Kaya, yung mga, yung mga nakikita natin sa KOJC, tama yung sinabi ni Kibulok na walang korupsyon dun sa lugar nila. Bakit? Saka grupo nilang KOJC, walang korupsyon. Dahil, wala naman talagang mangungurakot dahil lahat ng pera napupunta kay Kibulok.
Lahat ng donasyon napupunta kay Kibulok. Sino ba nabubuhay sa sa marangyang buhay? Si Kibulok. Eh yung mga miyembro, namamalimos, nangihingi ng pera, nagbebenta ng ballpen. Hanggang ngayon, naghihirap pa rin. Ba't ka magsosorry dyan? Joy Para, good evening po. Ate Shirley Samonte, bakit kasi taguan ng mga kriminal ang Davao? Eh yun nga. O Antichrist ang KOJC. Kuya Gardoza, pang pinapanginoon nila doon, yung manyakol na tagabulog ng mga pastoral gabi-gabi. O Lies Classic. Malakas Amats, malungkot ang Christmas. O Ate Gina Inglet, may tama siya. O Eldrick Victa, hindi ko lang talaga mawari kung bakit dami pa rin bulag na kababayan natin lalo dyan sa baluarte nila. Sana magising na sila sa katotohanan. Sana nga po. O ganda nga po natin Shirley Samonte ha. Wala na sa hulog si Sara, Ate Tamura. Eh baka nga nahulog na yung kanyang utak. Bumaba na sa talampakan. O, Eldrick Victa, baliw na yan si BP Brother Mac. O, Ate Flor Benavides, Tamsakdan. Okay, baliw nga kasi siya, Ate Gina Inglet, Naksu, floating si Sara. Parang yung kanta eh, ano yung kanta? Lumilipad na naman ang isip ko. Ano ba yung kanta nga? Shotgun, shotgun, ganja, ganja, Buda, Buda. Yun yata yung kanta ni Sara, mukhang lutang no? Nay Florita, hello, Heroy. O, may sakit sa utak na si Sara. Desperado sa kaso niya sa DepEd, kaya ganyan, damay-damay na. Yun nga kaya lang, di ba? Walang dating. Hindi magandang tignan, walang kadating-dating. O, Kuya Marvin, Nay Merlita, shoutout po magandang hapon po. Diba? Kita nyo kung gaano ka, alam mo yung parang tamulmul na tamulmul. Etong si BP Sara. Doon sa kanyang mga pinagsasabi kahapon. Diba? O, punta naman tayo dito sa sinasabi niya. Diyos ko, eto talaga, malala na. Masasabi natin, malala na talaga to si Sara dito sa video na to. Saltek malala talaga. Magkasama kami nag-attend ng isang graduation. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Kinukulam daw. Diyan na sila umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. Kinukulam pa nila ako. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. Nagsama kami. Katayo kami doon. And merong isang graduate na alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito So ikaw din, meron ka din dapat sana sigurong pag-intindi kung saan nanggagaling yung bata. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, hindi niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya,
pinaulit niya sa bata. What did you say? So this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. And I saw the humiliation sa face ng bata. I wanted to help him. Gusto ko sabihin sa kanya, itong relo ko na lang, relo ito ng Vice President, ito relo ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalong mapahiya yung bata if I do that. So I just imagined myself cutting his head. Gusto ko, ganun din ang gusto ko gawin doon sa mga katabi ko. So na-realize ko, toxic na ito. One of the graduation, hanapin niyo yung footage, makikita niyo doon yung mukha ko. Ayan. Diba? Sanay na sanay. Etong si BP Sara. Nagawin. Diba? Yung paggurgur. Yung imuestra mo, ipakita mo kung paano mo gugurgurin yung isang tao sa pamamagitan ng pagtolpo ng kanyang ulo. 'Di ba? Gaano ka kasanay na gawin 'yan? O yun, para kasi Chucky, oh. Parang si Chucky, 'di ba? Joy Para, manggugurgur ba ng tao? Shiminet? Mukhang sanay na sanay eh. Minumuestra pa niya kung paano niya gagawin, 'di ba? Imaginein mo, sabihin mo 'yan in press conference, vice presidente ka. Dati kang DepEd secretary. Hindi malayo na may mga kabataang makapanood ng iyong press con tapos ganyan ang ituturo mo. Buti na lang talaga na wala ka na sa DepEd. Diba? Ako man yun. Hingan ako kuwari ako presidente ko. Hingan ako ng relo ng isang bata. Baka sabihin ko na lang, ibibili na lang kita ng iba. Kasi tong relo ko, gamit ko to eh. May sentimental value sa akin to. Siguro kahit na merong 100 relo si PBBM, hindi niya ibibigay yun sa kahit sino. Dahil kahit ako meron akong nasa siguro mga 25 o 28 sapatos. Meron akong nasa 60 na sombrero. Pero hindi ako namimigay. Hindi sa maramot. Bawat bagay na na-acquire ko, nabili, iniregalo sa akin. Shoutout nga pala kay ate, tropa pips natin dyan sa UK, si Ate Nika Pinay. Galing sa kanya to, itong sombrero ko na to. Dalawa yan, ito. Tapos, ito naman, may uma-arbor nito sa akin. Napaka-memorable nito. Sa Boracay ko pa to binili.
Ang dami kong sombrero dito na ano na hindi talaga ako namimigay at malayo akong mamigay kasi may sentimental value. Oh, eto, sombrero ko sira-sira na 'to. Oh, sira na, putol na. Oh, pero hindi ko maipamigay, ipapa-repair ko yung strap. Alam niyo kung bakit? Isa 'to sa mga unang-unang sombrero na nabili ko sa sahod ko doon sa Malaysia bilang barista. Yan, luman-luma na nga 'to. Inaano ko nga 'to bala kong ano tawag dito, i-restore kasi nanilaw na yung ano rito, DC Shoe USA na New Era. Kumbaga, meron kasing tao na talagang mapagmahal sa gamit niya. Kaya ako, kung ako rin yung nasa kalagayan ni PBBM, baka wala rin ako talagang ibigay doon. Hindi ko rin ibibigay yung relo ko. Lalo pa siguro baka relo ni PBBM, Rolex. O kaya Patek Philippe. Lalong hindi talaga dapat ibigay. Imposible namang magrelo lang yan ng mga Michael Kors at mga Casio. Imposible naman yun. Diba? Ang mga relo niyan talagang mga mamahalin, diba? Ngayon, habang ako po ay nagtitingin-tingin sa Google, sinearch ko, Rodrigo Duterte give watch to army. Salamat kay Ate Arlene Pardut.